Isang nakabibinging dagundong ng kulog ang yumanig sa buong isla ng Palawan. Sinundan iyon ng isang matalim na kidlat na tila bumiyak sa maitim na kalangitan. At sa loob ng isang saglit, ang buong paligid ay naligo sa isang maputlang liwanag. At sa saglit na yon, nakita niya ang lahat. Mula sa kanyang taguan, sa likod ng isang malaking bato, kitang-kita ni Mila ang dalawang anino sa gilid ng bangin. Ang isa ay isang matandang babae, si Doña Rosario, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang lugar. Ang isa naman ay ang manugang nito, si Vivian. Hinahampas ng hangin ang kanilang mga damit. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat. Narinig ni Mila ang sigaw ni Vivian. Sinasapawan ng ugong ng bagyo. "Magdasal na kayo, Mama! Magdasal kayo para sa pamilya!" Ngunit walang dasal. Walang anumang hiling. Isang malakas na tulak. Iyon lang. Isang mabilis at kalkuladong tulak. Nakita ni Mila kung paanong nawalan ng balanse si Doña Rosario. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa hangin, naghahanap ng kahit anong masasabitan, ngunit wala. Wala siyang marinig na sigaw. Tanging ang halimaw na hagulgol ng hangin at ang bagsak ng malakas na ulan. At pagkatapos, nawala na ang anino ni Doña Rosario sa dilim. Nahulog ito sa bangin patungo sa nagngangalit na dagat sa ibaba. Napatakip si Mila sa kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas. Wala. Gaya ng dati. Tanging isang impit na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na siya lang ang nakarinig. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang takot ay parang malamig na yelong gumapang sa kanyang likuran. Nakita niyang sumilip si Vivian sa bangin na para bang sinisigurong tapos na ang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumalikod. Ang mukha ay blanko. Bago biglang nagbago at naging larawan ng isang taong nagdadalamhati. Nagsimula itong humagulgol habang naglalakad, pabalik sa nayon. Isang perpektong pag-arte sa gitna ng perpektong unos. Naiwan si Mila sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw. Ang imahe ng pagkahulog ni Doña Rosario ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang batang pipi na nakatira sa inabandonang minahan ng uling? Ituturo lang siya at pagtatawanan. O baka mas malala pa, baka siya ang isunod ni Vivian. Dapat ay tumakbo na siya. Dapat ay magtago siya sa pinakamalalim na bahagi ng minahan at huwag nang lumabas. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Iyon ang mas ligtas. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi sumunod. May kung anong puwersa ang humila sa kanya palayo sa takot. Isang bagay na mas malakas kaysa sa ugong ng bagyo. Ang lumang lubid. Ang lubid na ginagamit niya para hilahin ang mga tuyong kahoy paakyat mula sa ibabang bahagi ng gubat. Nakasabit pa rin iyon sa isang matibay na puno ng akasya, malapit sa lugar kung saan itinulak si Doña Rosario. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang maliit na katawan ay kumilos ng kusa. Mabilis niyang tinakbo ang distansya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa madulas na putik. Kinalagan niya ang lubid mula sa pagkakatali nito at hinawakan ng mahigpit ang isang dulo. Sumilip siya sa bangin. Sa dilim. Sa tulong ng panakanakang liwanag ng kidlat, naaninag niya ang isang bagay na nakasabit sa isang nakausling bato, mga ilang talampakan mula sa itaas. Isang katawan. Hindi ito dumiretso sa dagat. Buhay pa kaya siya? Walang oras para mag-alinlangan. Ibinuhol ni Mila ang isang dulo ng lubid sa puno. Sinigurong matibay ito 3 beses. 4 na beses. Mahigpit. Sobrang higpit. Pagkatapos ay hinagis niya ang kabilang dulo sa bangin. Sana, bulong niya sa sarili, kahit walang tunog. Sana umabot. Dahan-dahan, gamit ang buong lakas ng kanyang payat na katawan, sinimulan niyang bumaba. Ang magaspang na lubid
ay nagpapaso sa kanyang mga palad. Ang ulan ay bumubulag sa kanyang mga mata. Bawat galaw ay isang panganib. Isang maling tapak lang ay maaari na siyang sumunod kay Doña Rosario. Ngunit hindi siya tumigil. Nang marating niya ang nakausling bato, nakita niya si Doña Rosario. Walang malay. May malaking sugat ito sa ulo at dumudugo. Ngunit humihinga pa. Mahina, pero humihinga. Isang himala. Paano niya ito iaakyat? Mas matangkad at mas mabigat ito sa kanya. Imposible. Ngunit para kay Mila, walang imposible ngayong gabi. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Ipinulupot niya ang lubid sa katawan ng matanda, sa ilalim ng mga braso nito, at gumawa ng isang buhol na natutunan niya mula sa kanyang yumaong ama. Isang buhol na hindi basta-basta kakalas. Pagkatapos, nagsimula ang pinakamahirap na gawain sa kanyang buhay, ang pag-akyat. Bawat hila ay parang pumipunit sa kanyang mga kalamnan. Ang bigat ng isang katawan ay humihila sa kanya pababa. Ilang beses siyang muntik na bumitaw. Ang kanyang mga kamay ay nagdurugo na. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Kaya ko to, sabi niya sa kanyang isipan. Kailangan. Hindi niya alam kung gaano katagal. Tila isang kawalang hanggan. Ngunit sa wakas, naramdaman niya ang patag na lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Nakaakyat sila. Pareho silang ligtas mula sa bangin. Hingal na hingal si Mila. Humiga siya sa putikan. Hinahabol ang kanyang hininga. Sa tabi niya, nanatiling walang malay si Doña Rosario. Hindi sila maaaring manatili dito. Mahahanap sila. Pinilit ni Mila na bumangon. Saan niya dadalhin ang matanda? Saan sila ligtas? Ang minahan, ang kanyang tahanan, ang lugar na kinatatakutan ng lahat sa nayon, ang lugar na sinasabing may sumpa. Walang ibang pagpipilian. Gamit ang natitirang lakas, kinaladkad niya si Doña Rosario palayo sa gilid ng bangin, patungo sa madilim na bunganga ng inabandonang minahan ng uling. Bawat hakbang ay isang pasakit. Sa loob, mas madilim. Amoy lupa at nabubulok na kahoy. Dinala niya ang matanda sa isa sa mga lumang tapahan, isang maliit na espasyo na nagsisilbing kwarto niya. Inihiga niya ito sa kanyang higaan na gawa sa mga tuyong dahon. Kumuha siya ng isang pirasong tela, binasa ito ng tubig ulan na naipon sa isang lumang bariles at dahan-dahang pinunasan ng dugo at putik sa mukha ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa lahat ng nangyari. Pinagmasdan niya ang mukha ni Doña Rosario. Sa malapit, mukha lang itong isang ordinaryong lola. Mahina, marupok. Hindi ang babaeng kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Napaupo si Mila sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ano itong ginawa niya? Iniligtas niya ang buhay ng isang tao, pero inilagay din niya ang sarili niya sa mas malaking panganib. Ang katahimikan sa loob ng tapahan ay nakabibingi, kaiba sa ingay ng bagyo sa labas. Tanging ang tunog ng paghinga nila ang maririnig. Ang isa ay mahina at hirap. Ang isa ay mabilis at puno ng takot. Ilang oras siyang nakaupo lang doon, nakatingin sa walang malay na anyo ni Doña Rosario. Hanggang sa isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang ubo. Mahina. Sinundan ito ng isang ungol. Napatingin si Mila. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Doña Rosario. Pagkatapos, unti-unti nitong iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga mata nito ay nalilito. Hindi alam kung nasaan. Pagkatapos ay lumingon ito at nakita siya. Nakita nito si Mila na nakaupo sa dilim. Ang pagkalito sa mga mata ng matanda ay biglang napalitan. Napalitan ito ng matinding takot. Isang takot na tila mas malalim pa kaysa sa pagkahulog niya sa bangin. Tumingin ito sa kanya na para bang siya ang pinakamasamang panganib sa lahat. Hindi alam ni Doña Rosario kung sino siya. Hindi nito alam kung siya ba ay kaibigan,
o isang kaaway na tatapos sa hindi natapos ni Vivian. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Vivian ay parang isang pagpapala. Nililinis nito ang lahat ng bakas, ang lahat ng ebidensya. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon mula sa bangin, hindi dalamhati ang kanyang nararamdaman, kundi isang malamig at matigas na tagumpay. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Wala nang matandang babae na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Wala nang mapanuring mga mata na tila binabasa ang bawat maitim na balak sa kanyang isipan. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay kailangang pag-artehan. Bago pa man siya makarating sa tarangkahan ng kanilang bakuran, huminto siya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinukay ang lahat ng pait at hinanakit ng kanyang nakaraan, ang kahirapan, ang pang-aapi, ang pakiramdam, na isa siyang basura. Ginamit niya ang lahat ng yon para bumuo ng mga luha, mga totoong luha, ngunit para sa maling dahilan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, handa na siya, ang reyna ng drama. Tulong! Isinigaw niya, at ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Tulungan ninyo kami. Isang katulong ang unang nakarinig sa kanya. Lumabas ito ng kusina, may dalang payong. Nang makita siya, nabitawan nito ang payong sa gulat. Senyora Vivian, anong nangyari? Bakit kayo basang-basa? Si Mama. Humikbi si Vivian na paluhod sa basang lupa. Si Mama Rosario, kinuha ng mga alon. Iyon lang ang kinailangan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga katulong ay nagtakbuhan palabas. Ang kanyang asawa, si Marco, ay lumabas mula sa library. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Vivian, anong sinasabi mo? Tanong ni Marco, hinawakan siya sa braso at itinatayo. Tumingin si Vivian sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang kahinaan doon, ang parehong kahinaan na minahal at kinasuklaman niya. Madali itong paniwalain. Marco, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nagpunta kami sa bangin para magdasal. Para sa'yo, para sa pamilya, isang malaking alon, isang malakas na hampas ng hangin. Sinubukan ko siyang hawakan, Marco. Sinubukan ko. Pero nadulas siya sa aking mga kamay. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Naramdaman ni Vivian ang panginginig ng katawan nito. Ang kanyang asawa ay umiiyak na. Hindi maari. Bulong ni Marco. Wala na siya, Marco. Wala na si Mama. Sabi ni Vivian, isinubsob ang kanyang muka sa dibdib nito. Itinatago ang isang munting ng ngiti ng tagumpay. Kinabukasan, kahit masama pa ang panahon, isang malaking paghahanap ang isinagawa sa baybayin. Pinangunahan ito ng kapitan ng barangay, si Kapitan Rody, isang taong may malaki ng utang na loob kay Vivian. Ngunit alam ni Vivian na wala silang makikita. Nagmistulang isang malaking teatro ang mansyon. Ang mga kaibigan ng pamilya, mga kasosyo sa negosyo, at ang mga ordinaryong taga-nayon ay dumarating para mag-abot ng kanilang pakikiramay. At sa gitna ng lahat, nandoon si Vivian, nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mata ay namumuhugto. Ang kanyang boses ay paos, isang perpektong larawan ng isang nagluluksa at mapagmahal na manugang. Napakabait ni Doña Rosario, sabi ng isang matandang ale. Ang lakas ng loob ni Vivian, bulong naman ng isa pa. Talagang mahal niya ang kanyang biyenan. Bawat salita ng papuri ay musika sa pandinig ni Vivian. Ang kanilang awa ay ang kanyang baluti. Ang libing ay ginanap makalipas ang 2 araw. Isang libing na walang katawan. Ang kabaong ay sarado. At sinabi ni Vivian sa lahat na naglalaman iyon ng mga pinakamahalagang gamit ni Doña Rosario. Isang kasinungalingan, syempre. Ang kabaong ay walang laman, tulad ng kanyang mga luha. Nakatayo sa tabi ng hukay, hawak niya ang braso ni Marco na walang tigil sa pag-iyak. Tumingin si Vivian sa paligid.
sa mga mukhang nakikidalamhati. Mga hangal, isip niya. Lahat sila ay mga hangal. Nang gabing iyon, matapos ang huling bisita ay umalis, pumasok si Vivian sa kanyang silid at nilak ang pinto. Ang pagod na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matalas at kalkuladong tingin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello, Mr. Tan," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na mahina at paos. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. "Ma'am Vivian, my deepest condolences," sabi ng boses sa kabilang linya. "Itigil mo na yan, Mr. Tan. Hindi yan kailangan," putol ni Vivian. "Nakuha ko na ang special power of attorney na pinirmahan niya noon. Lahat ng ari-arian ay nasa pangalan ko na. Gusto kong bilisan ninyo ang pagpirma sa kontrata para sa mining corporation. Ayokong magkaroon ng aberya. Pero ma'am, ang biglaan naman yata. Baka maghinala ang mga tao." "Ako ang bahala sa mga tao," malamig na tugon ni Vivian. "Ang trabaho mo ay siguraduhing mapasa akin ang bayad sa lalong madaling panahon. Maliwanag?" Opo ma'am, masusunod po." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang dating Vivian na lumaki sa hirap. Isa na siyang reyna. Ngunit isang kaba ang biglang pumasok sa kanyang dibdib. Isang maliit na tinik ng pag-aalala. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang siguraduhin. Kailangan niyang maging 100% sigurado na ang bangkay ng matanda ay hindi na kailanman lulutang pa. Tinawagan niya si Kapitan Rody. "Kapitan," sabi niya. Ibinalik ang malungkot na tono. "Kumusta ang paghahanap?" "Wala pa rin po, Ma'am Vivian. Sinuyod na namin ang buong baybayin. Baka po tinangay na talaga ng alon papunta sa laot. Gusto kong ipagpatuloy ninyo." Mahinang utos ni Vivian. "Kahit anong mangyari, kailangan ko ng closure. Kahit isang piraso lang ng damit, kahit ano, para matahimik na ang aking kalooban." "Masusunod po, ma'am. Gagawin namin ang lahat." Nagbuntong hininga si Vivian na para bang nabunutan ng tinik. "Salamat, Kapitan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." "Walang anuman po, ma'am," sabi ng Kapitan. "Teka po." Biglang tumahimik ang Kapitan sa kabilang linya. Narinig ni Vivian ang isang mahinang usapan. "Ano yon, Kapitan?" tanong ni Vivian, biglang kinabahan. "Wala naman po, ma'am. May sinasabi lang po yung isang tauhan ko," sabi ni Kapitan Rody. Ang boses ay medyo nag-aalangan. "Ma'am, walang katawan. Pero may nakakita raw ng isang lumang lubid malapit sa dulo ng bangin." Ang puso ni Vivian ay biglang huminto sa pagtibok. Isang lubid? Hindi iyon parte ng plano. "Anong lubid?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Isang luma at mahabang lubid daw po. Nakabuhol sa isang puno ng akasya. Medyo bago daw po ang pagkakabuhol. Pinatanggal ko na po agad. Baka sa mga mangingisda lang po iyon." Napatayo si Vivian. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Isang lubid. Isang bagong buhol. Hindi maari. May ibang tao doon? May nakakita. Ang biyahe sa bangka papunta sa isla ay maalon. Isang paalala ng bagyong kadarating lang. Para sa karamihan ng pasahero, ang pag-uga ng sasakyan ay hindi komportable. Ngunit para kay Attorney Gabriel Santos, ang bawat alon na humahampas sa katawan ng bangka ay parang isang bulong mula sa nakaraan. Isang pagtawag na matagal na niyang ipinagpaliban. Pagbaba niya sa maliit na pantalan, isang amoy ng alat at basang lupa ang sumalubong sa kanya. Ang isla ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang mga taga na yon na kanyang nasasalubong ay may mga bakas ng pagluluksa sa kanilang mga mukha. Nalaman niya mula sa bangkero ang balita tungkol sa pagkamatay ni Doña Rosario. Isang kakatwang pakiramdam
ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito awa, hindi rin saya. Ito ay isang pakiramdam na tila binago ng tadhana ang laro bago pa man niya masimulan ang kanyang unang hakbang. Ang babaeng itinuturing niyang punot dulo ng paghihirap ng kanyang pamilya ay wala na. Magandang araw po. Ako po si Ate Santos. Magalang niyang pagpapakilala sa isang lalaking may edad na nag-aayos ng lambat. Saan po ba dito ang bahay ni Kapitan Rody? Itinuro ng lalaki ang isang bahay na hindi kalayuan. Habang naglalakad si Gabriel, dala ang kanyang leather briefcase, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Isang dayo, isang abogado mula sa Maynila. Sa isang maliit na isla, ang isang tulad niya ay isang malaking katanungan. Si Kapitan Rody ay isang malusog na lalaki na may pekeng ngiti. Sinalubong siya nito sa beranda ng kanyang bahay. Tawag mo nga. Ate Santos, welcome sa aming munting isla. Sabi nito, iniabot ang kamay. Pasensya na po at medyo malungkot ang aming lugar ngayon. Nakikiramay po ako, Kapitan. Sagot ni Gabriel, tinanggap ang pakikipagkamay. Nandito po ako para sa isang kliyente sa Maynila. Mayroon po kaming kaso tungkol sa isang lumang pag-aari ng lupa dito. Minana po ng kliyente ko mula sa kanyang mga ninuno. Ang nangiti ni Kapitan Rody ay bahagyang nawala. Lupa? Dito? Halos lahat ng malalaking lupain dito ay pag-aari ng mga Rosario. Iyon na nga po ang problema, sabi ni Gabriel. Binuksan ang kanyang briefcase at kumuha ng isang folder. Ayon po sa mga dokumento namin, ang isang malaking parsela ng lupa, kung nasaan ngayon ang lumang minahan na kuhab ng uling, ay hindi dapat na ibenta. Tumingin si Kapitan Rody sa mga papel, ngunit halata sa kanyang mga mata na hindi siya interesado. Naku, attorney, matagal na pong kaso yan. At ngayong wala na si Doña Rosario, baka mahirapan po kayo. Si Ma'am Vivian na po ang namamahala sa lahat. Isang malamig na kuryente ang dumaan sa likod ni Gabriel nang marinig ang pangalang iyon. Vivian, ang manugang. Ganoon po ba? Kakausapin ko po siya sa tamang panahon. Sa ngayon, maaari po ba akong magtanong-tanong sa mga residente? Baka may mga nakatatanda pa ritong may naaalala. Sige po, attorney, walang problema, sabi ng kapitan. Ngunit ang kanyang tono ay nagsasabing, wala kang makukuha sa kanila. Kung kailangan niyo po ng matutuluyan, may maliit na paupahan malapit sa dalampasigan. Nagpasalamat si Gabriel at umalis. Alam niyang nagsinungaling siya. Wala siyang kliyente. Ang kasong ito ay personal. Sa kanyang tinutuluyang silid, isang maliit na kwartong amoy kahoy at dagat. Inilatag niya ang kanyang mga dokumento. Mga lumang titulo ng lupa, mga liham, at mga kupas na larawan. Kinuha niya ang isa sa mga larawan, isang masayang pamilya, sa harap ng isang maliit na bahay kubo. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, ang nakangiti ng malapad sa tabi ng kanyang ama. Siya iyon. At ang kanyang itay, isang malalim na lungkot, ang bumalot sa kanya. Naaalala pa niya ang araw na yon, ang huling masayang araw bago dumating ang mga papeles mula sa pamilya Rosario, sinasabing ang lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan at sinasaka ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon ay pag-aari na raw nila. Hindi lumaban ang kanyang ama gamit ang itak o dahas. Lumaban ito gamit ang batas. Ibinenta nito ang kanilang mga kalabaw para kumuha ng abogado. Nagpabalik-balik ito sa munisipyo, ngunit ang kalaban nila ay isang pader na hindi kayang tibagin ng isang simpleng magsasaka. Ang huling imahe na naaalala niya sa kanyang ama ay hindi na ang nakangiting mukha sa larawan. Ito ay ang imahe ng isang lalaking pagod at talunan. Nakaupo sa sahig ng kanilang nawalang tahanan, yakap-yakap ang mga papel na sa huli ay wala ring silbi. Namatay ito sa sama ng loob makalipas ang ilang taon.
Iyon ang araw na isinumpa ni Gabriel sa sarili niya. Magiging abogado siya. Babalikan niya ang islang ito at ibibigay niya ang hustisya na ipinagkait sa kanyang ama. Kinuha niya ang isa pang larawan mula sa kanyang pitaka. Isang mas bagong litrato ng kanyang ama, nakangiti pa rin, ngunit may bahid na ng pagod sa mga mata. Para sa inyo to, itay. Bulong ni Gabriel sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang larawan. Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Lumipas ang 2 araw. Ang bagyo ay tuluyan ng umalis, ngunit nag-iwan ito ng isang maputik at naglulukhang isla. Sa loob ng lumang tapahan, ang mundo ni Mila at Doña Rosario ay kasing liit lamang ng espasyong yon. Ang lagnat ni Doña Rosario ay bumaba na. Ang sugat sa kanyang ulo ay unti-unti na ring naghihilom. Sinusubuan siya ni Mila ng mga natirang tuyong isda at pinaiinom ng tubig ulan na naipon niya. Hindi pa rin makapagsalita ang matanda. Sa tuwing susubukan niya, tanging isang garalgal na tunog ang lumalabas sa kanyang lalamunan na sinusundan ng pag-ubo. Nakikita ni Mila ang matinding pagkadismaya sa mga mata nito. Mga matang sanay na nag-uutos, ngayoy puno ng pagmamakaawa. Isang hapon, habang pinapakain niya ang matanda, hinawakan ni Doña Rosario ang kamay ni Mila. Mahigpit. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata na para bang sinusubukang iparating ang 1,000 salita sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Tumango si Mila. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan, ang alam niya lang, ang babaeng ito ay nagtitiwala na sa kanya. At ang tiwalang yon ay isang mabigat na responsibilidad. Naubos na ang kanilang naimbak na tubig. Kailangan ni Mila na lumabas para kumuha ulit sa bariles na nasa labas ng isa pang lagusan ng minahan. Maingat siyang gumapang palabas ng tapahan. Ang minahan ay isang labirinto ng dilim at anino. Ngunit para kay Mila, ito ay kanyang tahanan. Kabisado niya ang bawat liko, ang bawat maluwag na bato, ang bawat butas na maaaring pagtaguan. Gabi na. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. Habang papalapit siya sa kanyang pupuntahan, isang liwanag ng sulo ang kanyang natanaw. Malapit sa pangunahing bunganga ng minahan, may mga boses. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking makinaryang kinalawang na. Sumiksik siya sa dilim, pinigil ang kanyang hininga. 2 tao. Ang isa ay si Vivian, ang isa ay si Kapitan Rody. Hindi ako mapakali, Kapitan. Narinig niyang sabi ni Vivian. Ang boses nito ay matigas at walang bakas ng pagluluksa. Isang lubid, isang abogado, masyado ng maraming aberya. Huminahon po kayo, Ma'am Vivian, sagot ng kapitan. Ang abogado ay walang makukuha. Sinigurado kong walang magsasalita sa kanya. At ang lubid ay itinapon ko na. Baka nga sa mangingisda lang yon. Hindi ako naniniwala sa baka lang, mariing sabi ni Vivian. At ngayon, darating na ang mga investor sa susunod na linggo. Kailangan nating siguraduhin na malinis na ang lugar na ito. Ayokong may makita silang anumang hindi kaaya-aya. Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Narinig ni Mila ang paglapit ng mga yabag. Napasiksik siya lalo sa kanyang pinagtataguan. Ibig kong sabihin, sabi ni Vivian, ang boses ay mas malapit na ngayon, mas malamig. Kailangan ng simula ng pag-clear sa minahan, ipagiba ang mga lumang istruktura, takpan ang mga mapanganib na butas. Kung meron mang daga na nagtatago dyan sa loob, siguradong lalabas yan pag nagsimula na ang ingay at gulo. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa buong katawan ni Mila. Linisin ang minahan, ang kanyang tahanan. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Hindi lang ito basta paglilinis. Ito ay isang paghahanap, isang pagbabanta. Masusunod po, ma'am, sabi ng kapitan. Bukas na bukas din ay magpapadala ako ng mga tao. Mabuti. At bantayan ninyong maigi ang bawat kilos ng abogadong yan.
Hindi ako nagbabayad sa'yo para matulog lang. Huling sabi ni Vivian bago sila tuluyang umalis. Naiwan si Mila sa dilim, nanginginig. Hindi na siya makahinga ng maayos. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa kaysa sa alon noong gabi ng bagyo. Nakalimutan na niya ang tungkol sa tubig. Ang tanging nasa isip niya ay ang babalang kanyang narinig. Bukas. Magsisimula sila bukas. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa tapahan, hindi na alintana ang mga batong kanyang natatapakan. Ang kanyang kaligtasan ay biglang naging isang orasan na paubos na ang oras. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niyang gising pa rin si Doña Rosario, nag-aalala. Nakita agad ng matanda ang takot sa kanyang mukha. Sinubukan ni Mila na ikumpas ang kanyang narinig, ang sulo, ang mga tao, ang salitang linisin. Ngunit ang kanyang mga kamay ay masyadong nanginginig. Ang kanyang mga kilos ay magulo. Umupo siya sa sahig, napahawak sa kanyang ulo. Ramdam niya ang paglapit ng panganib na parang isang pader na unti-unting sumisikip sa kanilang paligid. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagligtas niya kay Doña Rosario ay hindi lang pagligtas sa isang buhay. Ito ay pag-aalaga sa isang malaking sikreto. Isang sikretong maaaring ikamatay nilang dalawa. Nakita ni Doña Rosario ang matinding pagkasindak sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, tila nagbalik ang dating talas ng isip ng matanda. Alam nitong may nangyaring masama. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, umusog si Doña Rosario sa kanyang higaan. Inabot nito ang nanginginig na kamay ni Mila at hinawakan ito ng mahigpit. Pagkatapos, itinaas niya ang isa pa niyang kamay at ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro ang isang partikular na bato sa pader ng lumang tapahan. Isang tisa na medyo nakaangat at iba ang kulay sa lahat. Para kay Doña Rosario, ang bawat paggising ay isang laban sa sarili niyang katawan. Ang isip niya ay malinaw na matalas gaya ng dati, ngunit ang kanyang katawan ay isang bilangguan. Ang kanyang mga paa at kamay ay parang hindi sa kanya, at ang kanyang boses na kayang magpatahimik ng isang silid na puno ng tao, ay wala na. Ikinulong ito ng pinsalang natamo niya sa pagkahulog. Isang impyerno. Ito ang impyerno sa lupa. Ang mapanood ang lahat ng nangyayari sa paligid nang wala kang magawa. Nakita niya ang takot sa mga mata ng batang Pipi nang bumalik ito. Si Mila. Nalaman niya ang pangalan nito dahil minsan, sa gitna ng kanyang lagnat, narinig niya itong binubulong ang sariling pangalan sa pagtulog. Mila, ang kanyang anghel na tagapagligtas. Isang anghel na galing sa pinakaimposibleng lugar. Nakita niya ang panginginig ng bata, ang magulong pagkumpas ng mga kamay nito. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero nakuha niya ang mensahe. Panganib. Malapit na. Ang pagkasindak sa mukha ni Mila ay parang isang kidlat na gumising sa bawat natutulog na himaymay ng kanyang katawan. Wala na silang oras. Hindi na siya maaring manatiling isang inutil na pasanin. Kailangan niyang kumilos. Itinuro niya ang maluwag na bato sa pader. Ang batong yon na minsan niyang napansin habang na nakahiga. Agad na naintindihan ni Mila. Lumapit ito at maingat na inalis ang bato. Sa likod niyo ay isang maliit na espasyo. Sa loob, may ilang tuyong dahon, isang maliit na ibong gawa sa kahoy, ilang makikinang na bato at mga piraso ng lumang papel na pambalot ng semento na tinipon marahil ng bata. Mayroon ding isang maliit na piraso ng uling. Sapat na. Ito na ang kailangan niya. Ikinumpas niya kay Mila na ibigay sa kanya ang papel at uling. Nanginginig niyang hinawakan ang maliit na piraso ng uling. Ang kanyang mga daliri na dati kayang pumirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay hirap na hirap ngayong hawakan ito. Isinandal niya ang isang piraso ng papel sa pader. Bawat letra ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga kalamnan. Ang una niyang isinulat ay 2 salita.
Ako si Rosario. Ipinakita niya ito kay Mila. Tumango ang bata. Walang gulat sa mga mata nito. Tila matagal na nitong alam o marahil para sa kanya, hindi na mahalaga kung sino ang kanyang iniligtas. Ang mahalaga ay isa itong taong nangangailangan ng tulong. Napabuntong hininga si Doña Rosario. Ang kabaitan ng batang ito ay isang sampal sa kanyang nakaraan. Isang sampal sa kanyang pagiging bulag. Nagpatuloy siya sa pagsusulat. Ang mga salita ay simple at pira-piraso. Hindi niya kayang bumuo ng mahahabang pangungusap. Si Vivian, masama. Gusto niya ang lahat. Lupa, pera, peke ang mga papeles. Habang isinusulat niya ang salitang papeles, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ilang buwan bago ang bagyo. Nasa library sila ng mansyon. Siya at ang kanyang kaisa-isang anak, si Marco. Marco anak, mag-ingat ka kay Vivian. Naalala niyang sinabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Hindi ginto ang lahat ng kumikinang. Ang ambisyon niya, nakakasilaw. Ngumiti lang si Marco, ang kanyang anak na sunod-sunuran sa asawa. Mama, paranoid lang kayo. Mahal ako ni Vivian. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng pamilya natin. Anong ikabubuti? Giit niya. Ang pagpirma sa mga kontratang hindi mo man lang binabasa? Ang pagbenta sa mga lupang matagal ng pag-aari ng mga taga-isla sa isang kumpanyang hindi natin kilala? Ginagamit ka lang niya, anak. Hindi mo ba nakikita? Tumayo si Marco. Ang mukha ay nagpapakita ng inis sa unang pagkakataon. Mama, please. Si Vivian na ang bahala sa lahat. Mas magaling siya sa negosyo kaysa sa akin. Alam niyo yan? Iyon ang huling beses na sinubukan niyang kausapin ang kanyang anak. Pagkatapos niyon, naramdaman niyang nagtayo na ng pader si Vivian sa pagitan nilang mag-ina. At siya, sa kanyang katandaan at pagod, ay hinayaan na lang. Isang pagkakamaling ngayon ay pinagbabayaran niya ng mahal. Napabalik siya sa kasalukuyan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel na kanyang sinusulatan. Binubura ang isang bahagi ng uling. Pinunasan niya ito. Hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para sa pagwawasto. Kailangan nilang makuha ang mga totoong dokumento. Iyon ang tanging barahan niya laban kay Vivian. Iyon ang tanging magpapatunay na ang lahat ng pinipirmahan ni Vivian ngayon ay isang malaking panloloko. Muli siyang nagsulat. Ang kanyang kamay ay mas nanginginig na ngayon. Pagod na pagod na. Ang katotohanan, napahinto siya, huminga ng malalim. Kailangan niyang ipagkatiwala ang pinakamalaki niyang sikreto sa batang ito. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang totoong dokumento, pinilit niyang patatagin ang kanyang kamay. Ang uling ay halos mabasag sa kanyang diin. Nasa loob ng lumang Biblia sa aking kwarto. Itinulak niya ang huling piraso ng papel papunta kay Mila. Pagod na pagod, isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader ng tapahan. Nakatitig lang siya kay Mila. Sa mga mata ng matanda, naroon ang lahat. Pagsisisi, takot, at isang munting sinag ng pag-asa. Isang pag-asa na ngayon ay nakasalalay na sa mga kamay ng isang batang hindi kayang magsalita. Isinara ni Gabriel ang kanyang notebook nang may kasamang puwersa. Ilang araw na siya rito, ngunit blanko pa rin ang mga pahina. Ang bawat taong sinubukan niyang kausapin ay nagbibigay sa kanya ng pare-parehong sagot. Isang iling ng ulo, isang kibit-balikat, at mga matang umiiwas sa kanya. Para siyang multo na hindi nakikita at hindi naririnig. Ang buong isla ay nababalot sa isang kumot ng takot at katahimikan. Isang kumot na malinaw na hinabi ni Vivian. Pasensya na, sir. Wala po akong alam dyan. Sabi ng isang may-ari ng tindahan. Matagal na po iyon. Nakalimutan na po namin.
Sabi naman ng isang mangingisda. Alam ni Gabriel na nagsisinungaling sila. Nakikita niya ito sa paraan ng kanilang pag-iwas ng tingin, sa panginginig ng kanilang mga kamay. Ngunit hindi niya sila masisisi. Sa isang lugar na kontrolado ng iisang pamilya, ang pagsasabi ng totoo ay isang uri ng pagpapakamatay. Ang kanyang investigasyon ay isang malaking pader na hindi niya kayang akyatin o sirain. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, may isang bagay siyang napapansin. Isang paulit-ulit na anino sa gilid ng kanyang paningin. Isang batang babae. Payat, magulo ang buhok, at laging nakayapak. Nakikita niya ito na nagtatago sa likod ng mga puno, sumisilip mula sa mga eskinita. Sa tuwing susubukan niyang lapitan o ngitian, ito ay biglang nawawala, na parang bula. Hindi ito naglalaro tulad ng ibang mga bata. Ito ay nagmamasid, laging nagmamasid, at ang mga mata nito may kakaibang bigat sa mga matang yon. Isang uri ng lungkot na hindi karaniwan para sa isang bata. Nalaman niya mula sa may-ari ng kanyang tinutuluyan na ang pangalan nito ay Mila, isang pipi. Nakatira raw sa kung saan malapit sa lumang minahan ng uling. Isang umaga, pagod, at halos nawawalan na ng pag-asa, binuksan ni Gabriel ang pinto ng kanyang silid para sana maglakad-lakad sa dalampasigan at mag-isip. Ngunit natigilan siya. Sa kanyang paanan, sa may tapat ng pinto, may dalawang bagay na nakalagay. Ang una ay isang maliit na ibon na gawa sa kahoy. Magaspang ang pagkakaukit, halatang ginawa lang ng kamay at hindi ng isang propesyonal na artesano. Ngunit sa kabila ng pagiging simple nito, mayroon itong kakaibang itsura. Isang ibon na tila aawit, ngunit ang tuka ay sarado. Ang pangalawa ay isang bato. Hindi ito ordinaryong bato mula sa tabing dagat. Maitim ito at medyo makintab. May mga guhit ng pilak. Isang uri ng bato na pamilyar sa kanya mula sa mga lumang larawan at dokumento ng kaso. Isang bato ng uling, galing sa minahan. Napatingin si Gabriel sa paligid. Walang tao. Tanging ang marahang tunog ng mga alon ang kanyang naririnig. Dinampot niya ang ibon at ang bato. Pumasok siyang muli sa kanyang silid at isinara ang pinto. Pinagmasdan niya ang dalawang bagay sa kanyang palad. Hindi ito aksidente. Ang batang laging nagmamasid. Ang minahan. Ang ibong hindi makaawit. Ang batong galing sa lupang pinag-aagawan. Isa itong mensahe. Isa itong imbitasyon. Isang kaba na may halong pananabik ang biglang dumaloy sa kanyang dugo. Ito na ba yon? Ang unang bitak sa pader na kanyang binabangga? Wala nang dahilan para mag-alinlangan. Kung sarado ang mga pinto ng batas, marahil kailangan niyang dumaan sa isang lihim na lagusan. Inilagay niya ang ibon at bato sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas. Hindi na siya lumingon pa sa nayon. Ang kanyang mga paa ay meron ng tiyak na patutunguhan. Sinundan niya ang isang maliit at halos hindi na dinaraan ng landas na paakyat sa burol. Ang landas na alam niyang papunta sa inabando ng minahan. Habang tumataas siya, ang hangin ay nagiging mas malamig. Ang mga puno ay nagiging mas masukal. Ang kapaligiran ay nagiging mas nakapanghihilabot. Sa wakas, narating niya ang kanyang paroroonan. Ang bunganga ng minahan ay isang malaking itim na butas sa gilid ng bundok na tila bibig ng isang halimaw na natutulog. Ang mga riles ng tren ay kinalawang na. Ang mga kahoy na suporta ay nabubulok na. At sa tabi ng pasukan, may isang kupas na karatulang nakasabit, bahagyang natatakpan ng mga baging. Panganib, bawal pumasok. Nakatayo si Gabriel sa harap ng pasukan. Pinakikiramdaman ang katahimikan ng lugar. Ngunit hindi ito isang mapayapang katahimikan. Ito ay isang katahimikang may bigat, na para bang maraming lihim ang nakatago sa dilim sa loob. Humakbang siya papalapit, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Ang pakiramdam
na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman sa loob ng minahan. Isang presensyang naghihintay. Humakbang si Gabriel, papasok sa bunganga ng minahan. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting nilamon ng dilim sa loob. Ang hangin ay naging malamig at amoy lupa. Tanging ang tunog ng tumutulong tubig mula sa kung saang siwang sa itaas ang kanyang naririnig. May tao ba riyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Walang sumagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Maingat ang bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang nasasanay sa dilim. Naaninag niya ang mga anino ng mga abandonadong kariton at mga kinalawang na riles. Pagkatapos, sa dulo ng isang pasilyo, nakita niya ito. Isang mahinang liwanag na nagmumula sa isang siwang. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang liwanag ay nagmumula sa isang lumang tapahan ng uling. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. At doon, tumigil ang kanyang paghinga. Sa loob, nakaupo sa isang sulok, ay ang batang pipi. Si Mila. Ngunit hindi lang ito ang nandoon. Sa isang higaan na gawa, sa mga tuyong dahon, may isang babaeng nakahiga. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit kahit sa anino, pamilyar ang hubog ng katawan nito. Ang puting buhok, ang paraan ng paghiga. Biglang lumingon ang bata at nakita siya. Hindi ito nagulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Dahan-dahan itong tumayo at binuksan ng tuluyan ng pinto. Isang imbitasyon. Pumasok si Gabriel sa maliit na silid. Mas malinaw na ngayon. Ang babaeng nakahiga ay dahan-dahang umikot paharap sa kanya, tinutulungan ng bata. Nang ang liwanag mula sa siwang sa itaas ay tumama sa mukha ng babae, napaurong si Gabriel ng isang hakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Hindi maari. Ang mukhang iyon. Kahit may sugat at pasa, kahit payat na payat, kahit puno ng pagod at sakit, hindi siya maaring magkamali. Doña Rosario? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pabulong na sumpa. Akala niya, multo ang nakikita niya. Ang babaeng inilibing 2 araw na ang nakalipas ay narito sa kanyang harapan, buhay na buhay. Tinuro ni Doña Rosario ang isang bunton ng mga papel sa tabi nito. Ibinigay iyon ni Mila kay Gabriel. Nanginginig niyang kinuha ang mga maruruming papel na may mga sulat kamay gamit ang uling. Si Vivian, itinulak niya ako. Peke ang libing. Peke ang lahat. Kinuha niya ang aking lupa, ang lupa ng mga tao. Habang binabasa ni Gabriel ang mga salita, ang pagkabigla sa kanyang sistema ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Galit. Matinding galit. Hindi ito galit para kay Vivian. Ito ay galit na matagal nang natutulog sa loob niya. Ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng humihingi ngayon ng tulong. Si Doña Rosario. Ang matriarka ng pamilyang sumira sa buhay nila. Ang pangalang ugat ng lahat ng kanyang hinanakit. Kayo, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging garalgal at puno ng pait. Ang pamilya ninyo, kayo ang dahilan kung bakit namatay ang itay ko na walang hustisya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Doña Rosario. Ang pag-asa ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay ng isang malalim na sakit. Tila isang sampal ng katotohanan ang tumama sa matanda. Sumulat itong muli. Ang kamay ay mas nanginginig kaysa kanina. Ibinigay sa kanya ni Mila ang papel. Patawad. Isang salita. Ngunit para kay Gabriel, ang isang salitang yon ay isang insulto. Patawad? Napatawa siya ng mapakla. Matapos ang lahat, matapos ninyong kunin ang lahat sa amin, ngayon kayo humihingi ng tawad dahil kayo naman ang nasa sitwasyong ito. Itinaas niya ang mga papel. Ang hustisya na hinahanap ninyo,
Iyan din ang hustisya na ipinagkait ninyo sa amin noon. Tumalikod siya. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang iwanan ang babaeng ito sa kanyang sariling impyerno. Hayaan silang magpatayan ni Vivian. Hayaan silang magubusan. Iyon ang nararapat sa kanila. Iyon ang hustisya para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Napalingon siya. Si Mila. Nakatayo ang bata sa harap niya nakatingala. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit hindi ito umiiyak para sa sarili. Umiiyak ito para sa kanilang dalawa. Umiling-iling si Mila. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Pagkatapos ay itinuro nito si Doña Rosario. Pagkatapos ay itinuro nito si Gabriel. At pagkatapos ay itinuro nito ang sarili. Ipinagdikit nito ang kanyang tatlong daliri. Sila, magkakasama. Sa simpleng kilos na yon, isang malakas na damdamin ang tumama kay Gabriel. Nakikita niya ngayon ang buong larawan. Hindi ito tungkol sa kanyang laban kay Doña Rosario. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa isang kasamaang mas malaki pa kaysa sa kanilang personal na hidwaan. Isang kasamaang kinakatawan ni Vivian na handang pumatay para sa pera at kapangyarihan. At sa gitna ng lahat, naroon ang isang inosenteng bata na walang ginawa kundi ang tama, ang iligtas ang isang buhay, kahit na ang buhay na iyon ay pag-aari ng pamilyang marahil ay may kasalanan din sa kanyang kalagayan. Naramdaman ni Gabriel ang unti-unting pagguho ng pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang hustisya para sa kanyang ama ay hindi paghihiganti. Ang hustisya ay ang paglabas ng katotohanan, ang buong katotohanan, at ang babaeng ito, ang kaaway ng kanyang pamilya, ang siyang susi. Isang napakapait na kabalintunaan. Muli siyang tumingin kay Doña Rosario. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Totoo. Hindi peke. Nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat, na ngayon ay umaasa na lang sa tulong ng isang batang pipi at ng anak ng taong kanyang inagrabyado. Humugot ng huling lakas si Doña Rosario. Sumulat itong muli sa huling piraso ng malinis na papel. Ipinakita sa kanya ni Mila. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong tanong. Tulungan mo ako. Walang tandang padamdam. Tanging isang tuldok. Isang simpleng pahayag na naglalaman ng lahat ng bigat ng sitwasyon. Pinagmasdan ni Gabriel ang mukha ni Mila na puno ng pag-asa. Pinagmasdan niya ang mukha ni Doña Rosario na puno ng pagsisisi. Pinagmasdan niya ang mga maruruming papel sa kanyang kamay, ang katotohanang maaaring magpabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat niya. Isang desisyon na babago sa lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ngunit sa isipan ni Vivian, isang bagyo ang nagwawala. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Sa kanyang refleksyon, nakikita niya ang isang babaeng mayaman, makapangyarihan, at nasa kontrol ng lahat. Ngunit sa likod ng mga matang yon, isang multo ang nagsisimulang magpakita. Ang multo ng isang lumang lubid. Hindi niya maialis iyon sa kanyang isipan. Isang lubid, isang bagong buhol. Mula nang malaman niya iyon, ang kanyang tagumpay ay nagkaroon ng mapait na lasa. Ang bawat gabi, ang pagtulog ay isang kalbaryo. Kagabi, nanaginip siya. Nasa gilid daw siya ulit ng bangin. Ngunit sa pagkakataong ito, nang sumilip siya, nakita niya si Doña Rosario na nakakapit sa nakausling bato, nakangiti sa kanya. Isang malamig at nakakatakot na ngiti. At pagkatapos, narinig niya ang boses nito, malinaw, na bumubulong sa hangin, sinungaling. Nagising siyang sumisigaw, basang-basa ng pawis. Isang masamang panaginip lang, bulong niya sa sarili, sinusubukang pakalmahin
ang dumadagundong niyang dibdib. Ngunit ang takot ay hindi nawala. Pagkagising niya, tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Kapitan Rody. "Ma'am Vivian, magandang umaga po." Bati ng kapitan. "Anong kailangan mo?" Walang ganang tanong ni Vivian. "May report lang po ako tungkol sa abogado." Mukhang hindi po siya tumitigil. "May mga nagsabi po na kaninang umaga nakita siyang paakyat. Paakyat po doon sa direksyon ng lumang minahan." Ang kupita sa kamay ni Vivian ay biglang humigpit. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Ang minahan. Bakit doon? Anong meron doon? Ang lubid. Ang abogado. Ang minahan. Ang tatlong bagay ay biglang nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan, isang imposibleng larawan. "May kasama ba siya?" tanong ni Vivian. Ang boses ay naging matalas. "Wala naman daw po, ma'am. Mag-isa lang daw po siyang naglalakad." "Bantayan ninyo siya," utos ni Vivian. "Huwag ninyong aalisin ang inyong mga mata sa kanya. At huwag ninyo siyang hahayaang makapasok sa loob ng minahan. Maliwanag?" "Oo po, ma'am." Ibinaba ni Vivian ang tawag. Hindi na siya mapakali. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang silid na parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Hindi maaari. Patay na ang matanda. Siya mismo ang nagtulak. Imposibleng nakaligtas iyon. Ngunit paano kung may nakakita? Paano kung may tumulong? Paano kung ang taong yon ay nakikipag-usap na ngayon sa abogado? At itinatago nila ang matanda sa loob ng minahan? Ang ideya ay katawa-tawa, ngunit tumagos ito sa kanyang isipan na parang isang matalim na kutsilyo. Pumasok sa silid ang kanyang asawang si Marco. Ang mukha ay mukha pa rin ng isang taong nagluluksa. "Vivian, ayos ka lang ba? Masyado kang balisa nitong mga nakaraang araw." Mahinang tanong nito. Hinarap siya ni Vivian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag mo akong tanungin kung ayos lang ako, Marco. Habang ikaw ay nag-iiyak dyan na parang bata, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Ako ang nag-iisip." "Sorry," sabi ni Marco, napayko. "Nag-aalala lang ako sa'yo." "Kung nag-aalala ka, tulungan mo ako." Sigaw ni Vivian. "Naniniwala ka ba sa multo, Marco?" Nagulat si Marco sa tanong. Ano?" "Sabi ko, naniniwala ka ba sa multo?" Ulit ni Vivian. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang braso ng asawa. Dahil baka ang minamahal mong ina ay hindi pa talaga matahimik. Baka nagmumulto pa siya sa minahan. "Vivian, ano bang pinagsasabi mo? Natatakot na ako sa'yo." Binitawan siya ni Vivian. Isang malamig na determinasyon ang biglang pumalit sa kanyang paranoia. Tama na ang pag-iisip. Tama na ang pag-aalala. Kung mayroon mang problema, kailangan itong tanggalin sa ugat. Kung mayroon mang duda, kailangan itong sunugin hanggang maging abo. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, kalmado. Tinawagan niya ulit si Kapitan Rody. "Kapitan," sabi niya. Ang kanyang boses ngayon ay sobrang lamig, na para bang yelo. Walang bakas ng takot o galit. Tanging isang purong, nakamamatay na layunin. "Ma'am Vivian, magtipon ka ng ilang tauhan. Yung mga pinakatiwalaan mo lang," utos niya. "Magdala kayo ng mga sulo at gaas." Natahimik ang kapitan sa kabilang linya. Para saan po, ma'am?" Tumingin si Vivian sa labas ng bintana, sa direksyon ng malayong minahan. Isang masamang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kung may multo sa minahan na iyon," sabi niya, dahan-dahan at malinaw, "kailangan nating sunugin. Ngayon din." Nakatitig lang si Gabriel sa tanong na nakasulat sa papel. "Tulungan mo ako." Isang bagyo ng magkakasulungat na damdamin ang nagwawala sa loob niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumalikod at iwan ang babaeng ito.
Hayaan siyang danasin ang pait na idinulot ng kanyang pamilya sa iba. Iyon ang hustisya. Iyon ang kanyang paghihiganti. Ngunit nang tiningnan niya ang batang nakahawak sa kanyang damit, na may mga matang puno ng pag-asa, nakita niya ang mukha ng tunay na hustisya. Isang hustisyang walang bahid ng galit, walang pagnanasang manakit. Isang hustisyang dalisay at simple, ang paggawa ng tama. Humugot siya ng isang malalim na hininga at sa pagbuga nito, tila isinama na rin niya ang bigat ng galit na matagal niyang kinimkim. Hindi ito nawala, ngunit gumaan. Tutulungan kita, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Tumingin siya ng diretso kay Doña Rosario, ngunit sa isang kondisyon. Kumuha siya ng isang malinis na piraso ng papel at ang uling mula sa kamay ng matanda. Nagsulat siya, "Hustisya para sa lahat, para sa aking ama, para sa lahat ng pamilyang nawalan ng lupa." Ipinakita niya ito kay Doña Rosario. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Dahan-dahan itong tumango. Isang mabagal ngunit tiyak na pagtango. Pagkatapos ay kinuha nito ang uling at sa ilalim ng isinulat ni Gabriel, nag-iwan ito ng isang marka, isang simpleng check, isang kontrata na sinilyuhan ng uling at pag-asa. Isang alyansa ang nabuo sa loob ng malamig at madilim na tapahan. Isang alyansang hindi inaasahan. Isang abogadong naghahanap ng hustisya para sa nakaraan. Isang matandang naghahangad ng pagwawasto sa kasalukuyan. At isang batang pipi na siyang naging tulay sa pagitan nilang dalawa. Okay, sabi ni Gabriel. Ang kanyang isip ay nagbago mula sa pagiging emosyonal patungo sa pagiging isang estratehista. Ang Biblia. Kailangan nating makuha ang Biblia. Pero paano? Ang mansyon ay teritoryo na ni Vivian. Siguradong may mga bantay doon. Tumingin siya kay Doña Rosario. Sumulat muli ang matanda. Si Vivian, mahilig magdiwang, magkakaroon ng party para sa kontrata. Lahat ng tao, abala, isang party. Perpekto. Isang pagkakataon kung saan ang atensyon ng lahat ay nasa selebrasyon. Isang pagkakataon para sa isang taong hindi inaasahan na makapasok ng hindi napapansin. Ngunit kahit na may party, paano sila papasok? Dito na pumasok si Mila. Naintindihan niya ang kanilang pinag-uusapan sa pamamagitan ng mga sulat at kilos. Kumuha siya ng isang patag na bato at isa pang piraso ng uling. Sa sahig, nagsimula siyang gumuhit. Iguhit niya ang isang malaking kahon. Ang mansyon. Iguhit niya ang mga bintana at pinto. At pagkatapos, sa likurang bahagi, gumuhit siya ng isang maliit na linya na papunta sa pader ng hardin. Itinuro niya ang linya, tapos itinuro niya ang kanyang sarili. Isang sikretong daan? Tanong ni Gabriel. Tumango si Mila nang may sigla. Iguhit niya ang isang lumang puno ng balete sa tabi ng pader. Pagkatapos, ay gumuhit siya ng isang maliit na butas sa pader na natatatakpan ng mga baging. Isang daanan na siya lang ang nakakaalam. Isang daanan na ginagamit niya noong bata pa siya para magnakaw ng mga mangga sa hardin ng mga Rosario. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel sa unang pagkakataon. Mayroon na silang plano. Si Mila ang papasok sa mansyon habang abala ang lahat sa party. Pupuntahan niya ang silid ni Doña Rosario, kukunin ang Biblia at lalabas sa parehong paraan. Simple, mapanganib. Ngunit ito lang ang kanilang pag-asa. Ito ang gagawin natin, sabi ni Gabriel, habang inuulit ang plano sa kanilang tatlo para siguraduhin na lahat ay malinaw. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Hihintayin natin ang gabi ng party. Mila, ikaw ang kukuha. Doña Rosario, mananatili kayo dito at magpalakas. Ako, babantayan ko ang paligid. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa madilim na lugar na yon. Isang pakiramdam na marahil
maaari silang manalo. Ngunit ang pag-asa ay marupok. Biglang huminto si Mila sa pagguhit. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang ilong ay kumikibot-kibot. May naamoy siya. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki sa takot. Itinuro niya ang kanyang ilong. Tapos ay ikinumpas niya ang anyo ng usok na umaakyat. Napatayo si Gabriel. Pinakiramdaman niya ang hangin. At pagkatapos, naamoy na rin niya ito. Isang mahinang amoy. Amoy ng nasusunog na kahoy. Amoy ng usok. Mabilis siyang tumakbo palabas ng tapahan, patungo sa isang siwang sa gilid ng minahan kung saan matatanaw ang labas. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Isang kulay kahel na liwanag ang nagniningning mula sa isa sa mga bunganga ng minahan sa ibabang bahagi. Ang usok, maitim at makapal, ay nagsisimula ng gumapang palabas, paakyat sa kalangitan ng gabi. Ang kanilang kanlungan, ang kanilang taguan. Sinisindihan ito. Ang laso ng pagdududa ni Vivian ay nagsimula ng kumilos. Bumalik siya sa loob. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nandito na sila, sabi niya, kahit alam niyang si Doña Rosario lang ang makakarinig sa kanya. Sinusunog nila ang minahan. Ang amoy ng usok ay mabilis na naging isang nakakalasong halimaw na gumagapang sa loob ng mga lagusan ng minahan. Ang dating malamig na hangin ay biglang uminit. Ang katahimikan ay nabasag ng isang mahinang dagundong. Ang tunog ng apoy na lumalamon sa mga lumang kahoy na suporta. Kailangan nating umalis dito, sigaw ni Gabriel, ngunit alam niyang hindi ganoon kadali. Ang usok ay pumapasok na ngayon sa loob ng tapahan. Nagsimulang umubo ng malakas si Doña Rosario, isang ubo na tila pumipilas sa kanyang baga. Ang kanyang mahinang katawan ay hindi ito kakayanin. Tumingin si Mila sa paligid. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa apoy. Ang pangunahing daanan ay imposible nang gamitin. Iyon ang direksyon ng apoy. Ngunit alam niya ang minahan na ito na parang sarili niyang palad. Hinila niya ang manggas ni Gabriel. Itinuro niya ang isang sulok sa likuran ng tapahan. Isang lugar na natatakpan ng mga lumang bariles at kagamitan. Mabilis na naunawaan ni Gabriel. Tinulungan niya si Mila na itabi ang mga harang. Sa likod niyon ay isang maliit at makitid na butas, sapat lang na pagkasya ng isang tao. Isa sa mga daanan ng bentilasyon na matagal nang hindi ginagamit. Saan ito papunta? Tanong ni Gabriel. Sumisigaw para malabanan ang ingay ng gumuguhong kahoy sa di kalayuan. Itinuro ni Mila ang direksyon. Pataas, palayo sa apoy. Walang oras para mag-isip. Binuhat ni Gabriel si Doña Rosario na halos wala ng malay dahil sa usok. Nagulat siya sa gaan nito. Ang dating makapangyarihang matriarka ay parang isang babasaging manika sa kanyang mga braso. Mauna ka, Mila. Ikaw ang maging gabay namin. Utos niya. Tumango si Mila at walang pag-aalinlangang sumuot sa makitid na butas. Gumapang siya sa dilim. Ang tanging gabay ay ang kanyang memorya. Sa likod niya, maingat na sumunod si Gabriel, pasan-pasan si Doña Rosario. Sinusubukang protektahan ang ulo nito mula sa mga nakausling bato. Ang daanan ay madilim, masikip, at nakakasakal. Ang hangin ay manipis. Bawat paghinga ay isang paghihirap. Naririnig nila ang apoy sa likuran nila. Gumagapang, palapit ng palapit. Ang init ay tumatagos sa mga pader na bato. Para kay Mila, hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay napunta sa sitwasyong ito. Isang alaala, isang bangungot, ang biglang bumalik sa kanya. Bata pa siya. Mas bata. May apoy din noon, may usok, may mga sigawan. Isang aksidente sa minahan, sabi ng mga tao. Ngunit nakita niya ang lahat. Nakita niya ang sinadyang pagsabog. Nakita niya ang mga taong naiwan sa loob. At nang subukan niyang sumigaw, isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig at isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tainga.
manahimik ka kung ayaw mong isunod kita. Pagkatapos niyon, hindi na siya muling nagsalita. Napailing si Mila, itinaboy ang alaala. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya, para kay Doña Rosario, para kay Gabriel. Malapit na ba tayo? Narinig niyang tanong ni Gabriel. Ang boses ay pagod na. Tumango si Mila, kahit alam niyang hindi siya makikita sa dilim. Bilang sagot, binilisan niya ang kanyang paggapang. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Isang dampi ng mas malamig at mas sariwang hangin. Sa wakas, naaninag niya ito. Isang bilog ng liwanag sa itaas. Ang isa sa mga lumang butas ng bentilasyon na nakabukas papunta sa gubat sa kabilang bahagi ng bundok. Kaligtasan. Ngunit ang minahan ay may huling, malupit na sorpresa. Isang malakas na pagyanig ang umalog sa buong lagusan. Sinundan ito ng isang nakabibinging dagundong mula sa kanilang likuran. Ang apoy ay umabot na sa isang pangunahing suporta. Ang isang bahagi ng minahan ay gumuho. Naramdaman ni Mila ang pag-uga ng lupa sa ilalim niya. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa butas sa itaas, nakita niya ang pagbitak ng mga bato sa kanilang harapan. "Mag-ingat!" sigaw ni Gabriel. Huli na ang lahat. Isang malaking tipak ng bato at lupa ang bumagsak mula sa itaas. Ilang talampakan lang mula sa kanilang kinalalagyan. Bumagsak ito nang may nakakatakot na lakas. Tinabunan ang daan ang nasa harapan nila. Ang daan papunta sa liwanag. Ang kanilang tanging labasan. Ang alikabok at maliliit na bato ay lumipad sa hangin. Napapikit si Mila. Pinoprotektahan ang kanyang mukha. Nang muli siyang dumilat, ang tanging nakikita niya ay isang pader ng mga bato at lupa. Isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa kaligtasan. Nasa likuran nila ang apoy at usok. Nasa harapan nila ang isang hindi matitinag na harang. Nabitawan ni Gabriel si Doña Rosario sa pagkabigla. Umubo ito ng malakas. Sinubukan ni Gabriel na itulak ang mga bato, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Masyadong malaki, masyadong mabigat. Sinubukan ni Mila na humanap ng siwang, isang butas na maaari nilang daanan, ngunit wala. Selyado. Selyado na ang kanilang kapalaran. Umupo si Gabriel sa lupa, napasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng determinasyon, ay larawan na ngayon ng lubos na pagkatalo. Tumingin siya kay Mila, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Wala na." Naiintindihan ni Mila, nakulong sila. Ang lahat ng kanilang plano, ang Biblia, ang pag-asa para sa hustisya, lahat ay magiging abo. Kasama nila. Ang apoy sa likuran nila ay ang kanilang magiging libingan. Ang minahan na nagsilbing kanlungan ni Mila ay siya na ring tatapos sa kanya. Tumingin si Mila sa walang malay na anyo ni Doña Rosario. Tumingin siya sa bagsak na balikat ni Gabriel. Tumingin siya sa pader na bato sa kanyang harapan. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa dilim, sa ilalim ng lupa, kung saan walang sino man ang makakarinig sa kanilang mga huling hininga? Walang sigaw, walang salita. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ang huling alaala ni Gabriel sa loob ng lagusan ay ang nakakabinging dagundong at ang pagbagsak ng kadiliman. Ang alikabok at init ay pumuno. Sa kanyang baga, pinilit siyang umurong. Tinawag niya ang pangalan ni Mila, paulit-ulit, hanggang sa ang kanyang boses ay naging isang paos na sigaw na nilamon ng ingay ng gumuguhong minahan. Walang sumagot. Napilitan siyang umatras, pabalik sa dinaanan nila, habang ang init ay nagbabaga sa kanyang likuran. Sa tulong ng isang maliit na siwang na kanyang natagpuan, nagawa niyang makalabas, sugatan, puno ng galos at nag-iisa. Nakatayo ngayon si Gabriel sa isang burol. Tanawang nasusunog pa ring minahan. Ang apoy na nagsimula bilang mga sulo ay isa ng nagngangalit na halimaw. Nilalamon ang buong gilid ng bundok. Ang usok ay umaakyat sa langit.
Isang itim na senyales ng trahedya. Wala na sila. Si Doña Rosario, ang susi sa lahat. Si Mila, ang inosenteng bata na naging tulay. Nilamon sila ng apoy at bato. Isang matinding kirot ang sumakop sa puso ni Gabriel, mas masakit kaysa sa alinman sa kanyang mga sugat. Isang pakiramdam ng lubos na pagkatalo. Nabigo siya. Hindi lang niya nabigo ang kanyang ama. Nabigo niya ang isang batang nagtiwala sa kanya. Hindi lang sila ang nilamon ng minahan, nilamon din nito ang natitira niyang pag-asa. Napaluhod siya sa lupa. Ang kanyang mga kamao ay dumidiin sa basang damo. Gusto niyang sumigaw, magwala, suntukin ang lupa hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ng kamay ni Mila na gumuguhit ng isang mapa sa sahig na lupa. Ang imahe ng determinasyon sa mga mata ni Doña Rosario habang isinusulat nito ang katotohanan. Ang kanilang sakripisyo, hindi niya hahayaang mauwi iyon sa wala. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang nagbago. Hindi ito nawala, ngunit nagkaroon ito ng bagong anyo. Mula sa pagiging isang mabigat na kadena, ito ay naging isang nagbabagang bakal. Ang kanyang pagluluksa ay naging kanyang lakas. Ang kanyang kabiguan ay naging kanyang determinasyon. Mayroon pang isang huling bahagi ang plano, ang pinakamahalaga sa lahat, at kailangan niya itong gawin. Para sa kanila, tumayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayon ay matalas at nakapokus. Ang buong atensyon ng isla ay nasa sunog. Ang mga tao ay nagkakagulo malapit sa paanan ng bundok. Ang mga bantay ng mansyon ay siguradong nandoon din, nakikiusyoso o tumutulong sa pag-apula ng apoy. Ito na ang kanyang pagkakataon. Gumapang siya sa dilim ng gubat. Iniiwasan ang mga pamilyar na daan. Ginamit niya ang mga anino bilang kanyang baluti. Ang kanyang destinasyon, ang mansyon ng mga Rosario. Nakarating siya sa likurang pader ng hardin. Hinanap niya ang lumang puno ng balete na iginuhit ni Mila. At doon, sa ilalim ng makakapal na baging, nakita niya ito. Isang maliit na butas sa pader. Ang sikretong daanan. Marahan siyang pumasok. Ang hardin ay tahimik at madilim. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat yabag ay kalkulado. Isang maling galaw. Isang ingay. Tapos ang lahat. Naaninag niya ang isang bintana. Sa ikalawang palapag, na bahagyang nakabukas. Ang bintana ng library na konektado sa silid ni Doña Rosario. Ginamit niya ang isang gumagapang na halaman para makaakyat. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Nang makapasok siya, isang amoy ng mga lumang libro at lavender ang sumalubong sa kanya. Ang silid ni Doña Rosario. Tila hindi ito ginalaw mula nang mamatay ang matanda. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, tahimik. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang target. At doon, sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi ng kama, nakita niya ito. Isang malaki at makapal na Biblia, ang takip ay gawa sa itim na katad na may gintong krus sa gitna. Nilapitan niya ito. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na. Ang bunga ng lahat ng paghihirap ng kanyang ama. Ang katotohanang matagal niyang hinahanap. Dahan-dahan niyang binuksan ang Biblia. At sa loob, nakatago sa pagitan ng mga pahina ng lumang tipan, naroon ang mga ito. Isang bunto ng mga opisyal na dokumento, mga titulo ng lupa na may orihinal na selyo at isang maliit na notebook. Ang totoong mga papeles. Ang katotohanan. Hinawakan niya ang mga dokumento. Naramdaman niya ang bigat ng mga ito sa kanyang kamay. Isang bigat na higit pa sa bigat ng papel. Ito ang bigat ng mga buhay na sinira, ng mga pangarap na ninakaw. Naramdaman niya ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Para sa iyo to, Itay, bulong niya. Nang akmang isasara na niya ang Biblia para umalis, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Click!
Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng silid, nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa may pintuan, nakatayo si Vivian. Ang kanyang muka ay kalmado, walang bakas ng gulat. Sa halip, merong isang malamig at nagtatagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. At sa kanyang kamay, may hawak siyang baril. Nakatutok ito ng diretso kay Gabriel. "Alam kong babalik ka," sabi ni Vivian. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Nakatitig si Gabriel sa butas ng baril. Malamig, walang emosyon, parang mga mata ni Vivian. "Paano?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Vivian. "Simple lang, attorney. Inaasahan ko ang isang matalinong daga ay hindi basta-basta susuko. Kaya't habang ang lahat ay abala sa panonood ng aking maliit na palabas sa minahan, ako'y naghintay dito. Naghintay para sa'yo." Lumakad si Vivian papasok sa silid, dahan-dahan, na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. "Ibigay mo sa akin ang Biblia." Mahigpit ang hawak ni Gabriel sa aklat. "Tapos na ang laro mo, Vivian." "Talaga ba?" tanong ni Vivian. Itinaas ang baril. "Sa pagkakaalam ko, hawak ko ang baril." At ang patay na abogado ay hindi na kayang magsalita. Isang pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Isang napakasadya at kapanipaniwalang kwento. Sa labas, nagsimulang marinig ang mga ingay. Mga sigawan, mga yabag na papalapit. Tila tapos na ang palabas sa minahan at nagsisimula nang bumalik ang mga tao. Ngunit hindi yun ordinaryong pagbabalik. Ang mga boses ay puno ng galit at pag-uusisa. "Ano yon?" tanong ni Vivian. Bahagyang nagambala. "Iyon," sabi ni Gabriel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ay ang mga taong pinadalhan ko ng mensahe bago ako umakyat dito. Sinabi ko sa kanila na kung ano man ang mangyari sa akin, ang katotohanan ay nasa loob ng mansyon." Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Sinungaling. Bago pa man siya makakilos, bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Isang grupo ng mga taga-nayon, mga mangingisda at magsasaka na armado ng mga sulo at itak ang pumasok sa loob. Pinangunahan sila ng isang matandang mangingisda, isang kaibigan ng ama ni Gabriel. "Nasaan si Attorney Santos?" Sigaw ng matanda. Ang mukha ni Vivian ay namutla. Nawala ang kanyang kumpiyansa. "Labas! Umalis kayo sa pamamahay ko!" Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. At sa sandaling iyon, isang pangyayari na mas hihigit pa sa apoy, isang himala na mas hihigit pa sa anumang panaginip ang naganap. Mula sa isang maliit na pinto, sa gilid ng hardin, ang pinto ng mga katulong. Isang figura ang lumitaw. Isang batang babae, ang damit ay punit-punit, ang muka ay puno ng uling, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Si Mila, at sa likod niya, inaalalayan niya ang isa pang figura. Isang matandang babae, hirap na hirap maglakad, nakasandal sa bata para sa suporta, ngunit buhay. Buhay na buhay, si Doña Rosario. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa lahat ng nasa loob ng mansyon. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw. Si Doña Rosario, buhay siya. Isang himala. Napatingin si Vivian sa kanyang biyanan. Ang baril sa kanyang kamay ay nanginig. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Ang multong kinatatakutan niya sa kanyang mga panaginip ay nagkatawang tao. "Hindi," bulong ni Vivian. "Hindi, patay ka na. Dapat patay ka na." Si Doña Rosario, gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, ay binitawan si Mila. Tumayo siyang mag-isa, nanginginig ngunit tuwid. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Vivian. Walang salitang lumabas.
Hindi na kailangan. Ang kilos na yon ay sapat na. Isang hatol. Dito na tuluyang nawala ang katinoan ni Vivian. Ngunit bago pa man niya maikalabit ang gatilyo, bago pa man niya maitutok ang baril kahit kanino, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa kanyang likuran. Si Marco, ang kanyang duwag at sunod-sunurang asawa. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang lahat. At sa wakas, sa harap ng hindi maikakailang katotohanan, pinili niyang iligtas ang sarili. Inagaw ni Marco ang baril mula sa kamay ng naguguluhang si Vivian. Itinulak niya ito palayo. Siya! Sigaw ni Marco. Itinuro ang kanyang asawa. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Siya ang nagplano ng lahat. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako. Wala akong kasalanan. Iyon ang huling patak. Ang ultimong pagtataksil. Hindi na sumigaw si Vivian. Hindi na siya nanlaban. Isang tawa lang. Isang tawang nakakakilabot. Isang tawang puno ng kabaliwan. Napaluhod siya sa sahig. Tumatawa habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Talo na siya. At alam niya iyon. Nakatitig lang si Gabriel sa eksena. Ang pagbagsak ng isang reyna. Ngunit ang kanyang atensyon ay na kay Mila. Paano? Paano sila nakaligtas? Lumingon sa kanya si Mila. Sa gitna ng kaguluhan, ngumiti ito. Isang pagod ngunit matamis na nangiti. Itinuro nito ang bato na nasa bulsa ni Gabriel, ang bato ng uling. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang makapal na ugat ng bakal sa loob ng minahan, isang ugat na marahil ay nagligtas sa kanila mula sa pagguho. Hindi niya lubos na naintindihan, ngunit isa lang ang sigurado, hindi sila sumuko. Itinaas ni Vivian ang kanyang ulo mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit. Nakita niya ang pinagmulan ng lahat ng kanyang kabiguan, ang maliit at tahimik na dahilan. Dahil sa iyo to, piping demonyo, sigaw ni Vivian. At sa huling pagsabog ng lakas, sinugod niya si Mila. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang putok ng baril ay nagpatigil sa lahat. Isang sandali niyang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Hindi si Vivian ang tinamaan. Ang bala ay tumama sa sahig na kahoy, ilang pulgada lang mula sa kanyang paa. Ang baril ay hawak ni Kapitan Rodi, nakadarating lang kasama ang iba pang mga tanod. Ang kanyang mukha ay namumutla, hindi malaman kung sino ang panig na dapat niyang kampihan, ngunit sapat ang kanyang takot sa batas para pigilan ang isang tiyak na pagpatay. Tama na yan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang eksena sa mansyon ay mabilis na naging isang formal na investigasyon. Ang mga pulis mula sa kabilang bayan ay dumating kinaumagahan. Isinara ang mansyon. Si Vivian, Marco at Kapitan Rodi ay dinala sa munisipyo para sa interogasyon. Ngunit ang tunay na paghuhukom ay hindi nangyari sa loob ng isang saradong silid. Nangyari ito sa plaza ng bayan, sa harap ng mga taong matagal nang pinatahimik ng takot. Isang pansamantalang pagdinig ang isinagawa, pinangunahan ng isang piskal mula sa probinsya. Hindi ito isang opisyal na korte, ngunit ito ay isang korte ng opinyon ng publiko. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay sa wakas ay bibigyan ng boses. Nakatayo si Gabriel sa gitna. Hindi na lang bilang isang abogado, kundi bilang isang saksi at isang biktima. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya. Ang mga orihinal na titulo ng lupa mula sa Biblia. Ang notebook ni Doña Rosario na naglalaman ng kanyang mga hinala at pagsisisi. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lupang kinukuha ng Mining Corporation sa tulong ni Vivian at Marco Rosario ay hindi sa kanila. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng plaza. Ito ay pag-aari ng inyong mga lolo't lola. Ito ay ninakaw sa inyo gamit ang panlilinlang at pekeng mga papeles. Isang galit na bulungan ang kumalat sa mga tao.
Pagkatapos ay isa-isang tumayo ang mga matatanda sa nayon. Ang mga dating takot na muka ay napalitan ng tapang. Naalala ko po, sabi ng isang matandang magsasaka, nanginginig ang boses. Ang aking ama ay may hawak na titulo, ngunit sinabi ng mga rosaryo na wala na raw itong bisa. Pinangakuan kami ng trabaho, sabi naman ng isa pa. Ngunit ang totoo, gusto lang nilang paalisin kami sa aming mga tahanan. Ang bawat testimonya ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Vivian. Dumating ang pagkakataon ni Doña Rosario. Dahan-dahan siyang tumayo, inaalalayan ni Mila. Ang kanyang boses ay mahina pa, isang bulong kumpara sa dati nitong lakas. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Ako ay naging bulag, sabi niya, nakatingin hindi sa piskal, kundi sa mga tao. Naging bulag ako sa kasakiman ng sarili kong pamilya. Hinayaan ko silang gawin ang gusto nila. At para doon, wala akong ibang masabi, kundi patawad. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtulak sa kanya sa bangin, ang pagligtas sa kanya ni Mila, ang kanilang mga araw sa minahan. Nang matapos siya, ang buong plaza ay tahimik. Tanging ang ihip ng hangin ang maririnig. At pagkatapos, dinala si Vivian sa harap. Hindi na siya ang reyna. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit nang makita niya ang mga taong nakatingin sa kanya, hindi nang may takot, kundi nang may pagkamuhi. Isang huling kislap ng galit ang bumalik. Mga walang utang na loob. Sigaw niya, binigyan ko kayo ng pagkakataon. Itong isla ay isang basurahan. Bago ako dumating, ako ang nagdala ng progreso. Anong progreso? Sigaw pabalik ng isang ale. Ang progreso ba ay ang nakawin ng aming kabuhayan? Kasalanan niyo to! Sigaw ni Vivian. Itinuro si Doang Rosario. Kasalanan ng matandang to na ayaw bumitaw sa kanyang kapangyarihan. Itinuro niya si Marco. Kasalanan ng duwag na to. Itinuro niya si Gabriel at kasalanan ng demonyong pipi na yan. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang mga salita ay walang laman. Siya ay isang mga awit na walang entablado. Ang huling dagok ay dumating nang si Marco mismo, ang tumestigo laban sa kanya. Ikinukwento ang bawat detalye ng plano ni Vivian para iligtas ang sarili sa mas mabigat na parusa. Doon na tuluyang gumuho si Vivian. Hindi na siya sumigaw. Napaupo na lang siya sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Talo na siya. Ang kanyang imperyo ay naging abo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, habang dinadampot ng mga pulis si Vivian, lumapit si Doña Rosario kay Mila. Ang mga tao ay humawi para magbigay daan. Hinawakan ng matanda ang magkabilang pisngi ng bata. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, anak. Bulong ni Doña Rosario. Ang kanyang boses ay basag. Hinigpitan niya ang yakap sa bata. Isang yakap na puno ng lahat ng pasasalamat at pagmamahal na hindi niya naibigay sa sarili niyang pamilya. Pagkatapos ay bumulong siyang muli. Sapat lang na marinig ni Gabriel na nakatayo sa malapit. Mula ngayon, apo na kita. Lumipas ang ilang buwan. Ang isla, na dating nababalot sa takot at tensyon, ay unti-unting humihinga muli. Ang hangin ay tila mas malinis. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hustisya, kahit masakit ang proseso, ay may dalang kapayapaan. Si Vivian ay nilitis at nahatulang nagkasala sa mga kasong attempted murder, fraud, at perjury. Si Marco, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang minahan, na naging simbolo ng kanilang kasakiman, ay permanenteng isinara at idineklarang isang mapanganib na lugar. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa korte,
kundi sa puso ng mga taga-isla. Si Doña Rosario, tapat sa kanyang pangako, ay ginamit ang natitirang legal na yaman ng pamilya para itama ang kanilang mga pagkakamali. Sa tulong ni Gabriel, na nagpasya ng manatili sa isla, binalangkas nila ang isang foundation. Ang mga lupang ninakaw ay dahan-dahang ibinalik sa mga orihinal na pamilya. Isang kooperatiba para sa mga mangingisda at magsasaka ang itinayo. Ang dating mansyon ng mga Rosario, na dating simbolo ng kapangyarihan at opresyon, ay ginawang isang maliit na paaralan at library para sa mga bata ng isla. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Mila. Hindi na siya ang batang anino-nono na nagtatago sa dilim. Hindi na siya nakatira sa minahan. Nakatira na siya sa isang maliit at simpleng bahay malapit sa dalampasigan kasama ang kanyang bagong lola, si Rosario. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ang trauma ng kanyang nakaraan ay masyadong malalim para basta-basta na lang maghilom. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Hindi na siya yumuyuko kapag may nakakasalubong. Sa halip, tinitingnan niya sila ng diretso at isang maliit na ngiti ang madalas na sumisilay sa kanyang mga labi. Ang mga tao sa nayon ay hindi na siya tinitingnan bilang ang kawawang batang pipi. Tinitingnan nila siya ng may paggalang at pagmamahal. Siya si Mila, ang batang nagligtas kay Doña Rosario. Siya si Mila, ang tahimik na bayani. Isang hapon, nakaupo si Mila sa buhanginan, abala sa pag-ukit ng isang piraso ng kahoy. Gumagawa siya ng isa na namang ibon. Sa tabi niya, nakaupo si Gabriel. Tinuturuan siyang baybayin ang mga salita sa buhangin. G-A-B-I, isinulat ni Gabriel. Gabi. Magaling, Mila. Ngumiti si Mila at itinuro ang ibon na kanyang ginagawa. Pagkatapos ay itinuro niya ang sariling lalamunan at umiling. Naintindihan ni Gabriel. Alam mo, Mila, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi lahat ng boses ay naririnig. Ang boses mo, nakikita. Nakikita sa mga ginagawa mo, sa tapang mo, sa kabutihan mo, at iyon ang pinakamahalagang uri ng boses sa lahat. Dumating si Doña Rosario, may dalang isang basket ng mga kabibe na kanilang pinulot. Ang dating postura ng isang mayaman at makapangyarihang ginang ay wala na. Napalitan ito ng isang mas payapang anyo. Ang kanyang buhok ay puti pa rin, ngunit ang mga guhit sa kanyang muka ay tila mga mapa na ngayon ng karunungan, hindi ng pag-aalala. Umupo siya sa tabi nila. Magkakasama sila. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng trahedya, kapatawaran at pag-asa. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit totoo. Maya-maya, tumayo si Mila. Naglakad siya palayo sa dalampasigan, paakyat sa isang pamilyar na landas. Sinundan siya ng tingin ni na Gabriel at Rosario. Umakyat siya sa burol hanggang sa marating niya ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang gilid ng bangin. Ang hangin ay mahinahon. Ang dagat sa ibaba ay payapa. Ang kulay nito ay malalim na asul. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog. Nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Walang bakas ng bagyo. Walang bakas ng karahasan. Tanging isang napakalawak na kapayapaan. Dumating sina Gabriel at Doña Rosario sa likuran niya. Tumayo sila sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Pinapanood lang ang paglubog ng araw. Tumingin si Mila sa dagat. Tumingin siya sa kalangitan. Tumingin siya sa 2 taong nasa tabi niya, ang kanyang pamilya. At doon, sa gilid ng bangin, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, ngumiti si Mila. Isang nangiting malaya, isang ngumangiting buo, isang ngumangiting puno ng pasasalamat. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng higit pa sa anumang salita. At sa wakas, nahanap na niya ang kanyang boses.